Sana po may natututuhan tayo sa ating mga pinag-aaralan, lalo na pagdating sa mas malalim na pagtanaw sa salita ng Diyos, pagdating sa doctrines of grace o ang mga katuruan ng biyaya. So, pumupunta na po tayo sa ika-4 na bahagi ng ating term na tulip. Bagamat hindi natin sinunod-sunod, pero nakita nating mahalaga siya na mapag-aralan ang iba-ibang terms at nasa ika-4 na tayo. You're supposed to be, siya yung ikalawa. After T, total depravity, would be U, unconditional election, ang walang kondisyong paghirang ng Diyos. Pero dahil nga napag-aralan na natin, pwede natin i-connect agad. Isipin nyo, no? Kung ang tao ay lubos na makasalanan at hindi niya kayang lumapit sa Diyos, nang hindi siya ipinapanganak na muli ng makapangyarihang biyaya ng Diyos, ibig sabihin, ito ay ginawa ng Panginoong Jesucristo nung siya ay napako sa krus at nabuhay na maguli. Ibig sabihin, lahat ito galing sa Diyos. Walang anumang bahagi yung tao. Kaya nga, dito natin mapagtutugma, kailangan ang Diyos ang pumili sa atin para sa kaligtasan dahil wala tayong kakayahan na bilhin o kunin yung kaligtasang siya lang ang pwedeng magkaloob. So, mas madali ngayon natin makikita ito. So, I'll give a definition of the word election. Election refers to God's choosing whom to save. Again, election refers to God's choosing whom to save. Ang paghirang ay tumutukoy sa pagpili ng Diyos sa sino mang gusto niyang iligtas. At ito nga nakakapagtaka. Nagagalit ang mga tao, marinig lang nila yung election, para bang sinasabi nila, ikaw o tayo may kakayang pumili. Ang Diyos, tinatanggalin nila ng kakayang pumili. Parang imposible yata yun eh. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Siya pa ang mawawala ng ganong kakayang pumili. Makikita natin ba't ang term is unconditional o walang kondisyon kasi walang kondisyon na pwedeng magawa ang tao bago siya iligtas ng Diyos o piliin ng Diyos sa kaligtasan. Kasi nga, patay ang tao sa kasalanan eh. Punong-puno ng kasalanan, paano ka naman gagawa ng anumang kondisyon para tanggapin ka lang ng Diyos? Nakikita niyo? Now, hindi ibig sabihin na pagdating sa kaligtasan, walang kondisyon na kailangang gawin ng tao. Di ba ang utos ng Diyos, ang tao ay magsisi ng kasalanan at sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Siya ang nagsabi nun. So in one sense, yun ang kondisyon para ang tao maligtas. Pero kapag pinagtugma natin ang mga pag-aaral natin sa mga nakaraan, makikita natin, hindi yung pananampalataya o pagsisisi ang dahilan para tayo iligtas ng Diyos. Paraan niya yun, iniuutos sa tao. In fact, kailangan natin makita, kailangan munang pumili ang Diyos bago ang tao sumampalataya at magsisi. So, sa Diyos pa rin babalik, hindi sa atin. At ito nga ang masarap unawain. Dahil ang Diyos, pumili siya bago pa niya lalangin ang sanlibutan, pumili siya ng kanyang mga ililigtas, at para sa kanila, ibinigay ng Panginoong Jesucristo yung kanyang buhay sa krus. Sigurado, mabisa iyon, at sa kanyang panawagan, at sa kanyang hindi matatanggahang biyaya, ang mga taong yun ay lalapit sa kanya sa mananampalataya at pagsisisi. Nakikita niyo kung saan tayo nagsisimula. Bumabalik tayo sa Diyos. Maliwanag ang isang talata sa Acts 13:48. Acts 13:48, babasahin ko in both English and Filipino. Sabi doon, "And when the Gentiles heard this, they began rejoicing and glorifying the word of the Lord, and as many as were appointed to eternal life believed." Nang marinig ito ng mga hentil, nagalak sila at niluwalhati ang salita ng Diyos at sumampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Ano pa ba ang mas lilinaw dyan? Tingnan niyo po, hindi sinasabi na kung gaano karami ang sumampalataya, sila ay pinili para sa buhay na walang hanggan. Hindi po eh. Maliwanag eh. Ang pagkakasabi,
ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Sila yung sumampalataya. Anong nauna? Yung pagtatalaga ng Diyos sa buhay na walang hanggan o yung pananampalataya? Yung pagtatalaga ng Diyos. Yung ordained or appointed to eternal life. Ang Diyos ang gumawa eh. Kaya pala, pag tayo naligtas, dun lang natin naunawaan, salamat Panginoon. Pwedeng hindi ako kasama dun eh. Siya ang unang kumilo sa atin bago pa tayo panganak, bago pa likhain ang lahat. So, again, linawin natin. God's election preceded faith and made it possible. Nauna, yung paghirang ng Diyos bago yung pananampalataya, kaya may mga taong lalapit sa Panginoon. At yun daw ang pinakadahilan bakit yung iba sumasampalataya at yung iba hindi. Ang Diyos ang gumawa ng kaibahan. Hindi tayo. Di ba, natatandaan niyo, pinag-aralan natin ng John 10:26. Balikan na natin ng John 10:26. Sabi doon, you do not believe because you are not my sheep. Hindi kayo sumasampalataya sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Bakit daw sila hindi sumasampalataya? Kasi hindi kabilang sa tupa. Anong nauna? Yung pagiging tupa o yung pagsampalataya? Binabaliktad kasi ng iba, di ba? Sabi nila, magiging tupa ka kapag sumampalataya ka. Hindi yun ang sabi ng Panginoon eh. Hindi talaga kayo sasampalataya kasi hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Meron na siyang tupa at merong kambing na hindi sa kanya. At kahit anong gawin mo, pag balibalikturan mo man, sabi nga, patuwarin mo man yan, yung kambing, hindi pwedeng maging tupa. Ang Diyos ang gumawa nun. Hindi tayo. Sino tayo para magreklamo sa Diyos? Yun din ang mensahe ng John 8:47 at John 18:37. So, maliwanag, ano? Kaya pinag-aaralan natin, again, yung ating topic about unconditional election, ang walang kondisyong paghirang ng Diyos, sapagkat ang Diyos ang nagdesisyon, hindi tayo. Kaya salamat kung kasama tayo sa mga tinubos sa Panginoon. At marami pa siyang tatawagin. Kaya patuloy tayo magbahagi ng kanyang ebanghelyo, ang nang mabuting balita. Isa sa mga famous na kabanata sa Bible is Romans chapter 9. At dito napakaliwanag ng pagiging unconditional ng election, the unconditionality of election. Bakit maliwanag sa Romans 9 na wala talagang kondisyon ng paghirang ng Diyos? Tingnan niyo po ang 11 and 12. Patungkol kay Jacob at Esau. Sabi doon, babasahin ko sa Filipino, sapagkat bagaman ang mga anak ay hindi pa isinisilang at hindi pa nakakagawa ng anumang mabuti o masama, upang ang layunin ng Diyos ay manatili alinsunod sa pagpili na hindi sa pamamagitan ng mga gawa, kundi doon sa tumatawag ay sinabi sa kanya, ang nakatatanda ay maglilingkod sa nakababata. Tingnan niyo po, talagang itinalaga ng Diyos, bago pa sila ipanganak, sinabi na ng Diyos ang mangyayari. Hindi yung panganay. Kadalasan kasi, di ba, yung panganay ang may pribileyo. Hindi yung panganay. Pipiliin ng Diyos yung sumunod, si Jacob. At bagamat masama si Jacob nung una, pero itinalaga na ng Diyos at siya yung babaguhin ng Diyos. Bago pa ipanganak. Bakit? Napakadiin nung pagpapaliwanag upang ang layunin ng Diyos ay manatili alinsunod sa pagpili. So wala pa silang nagagawa, hindi pa nga pinapanganak. Sabi nga sa English, they had not done either good or bad. Why? In order that God's purpose of election might continue. Gaano po ba kalinaw ipapakita ng Diyos na siya ang gumawa, hindi pa pinapanganak ang dalawang ito, may plano na siya. At natupad yun sa kanila. Ang argument ng iba, wala daw kinalaman nito sa kaligtasan. Bakit? Ang sabi nila, ang pagpiling binabanggit dyan, bansa. Pipiliin ng Diyos ang lahi ni Jacob, which is supposed to be Israel, at hindi yung ibang mga bansa. Medyo nakakapagtaka lang yon. Kung kayang pumili ng Diyos ng bansa, karamihan, hindi niya kayang pumili ng individual. At makikita niyo, pag pinag-aralan niyo ang Romans chapter 9, ito mismo yung nasa puso ni Apostle Paul.
Gusto niyang ipaunawa na hindi pwede na pumalpak o pumalya ang plano ng Diyos. Tingnan niyo yung Romans chapter 9 verse 6. Sabi, "But it is not as though the word of God has failed." Hindi po pwede na parang yung salita ng Diyos ay mawala ng bisa o hindi magkatotoo. At ano yung sinasabi niya dito? Ito yung kanyang kabigatan para sa kanyang mga kababayan. Tandaan nyo, pakinamdam ng mga Hudyo, sila ang piniling bayan ng Diyos at lahat ng mga ibang mga bansa, walang pribilehiyo kagaya ng meron sila. Kaya pinagmamalaki nila yung kami ay nasa lahi ni Abraham. Pero hindi pala lahat ay totoong kumikilala sa Diyos gaya ng na-discover ni Apostle Paul nung tinawag siya ng Diyos bilang si Saulo. Tingnan yung verses 2 and 3. Sabi niya, na mayroon akong malaking kalungkutan at walang tigil na karamdaman sa aking puso sapagkat ako'y makapagnanasa na ako man ay itakwil mula kay Kristo dahil sa aking mga kapatid na aking mga kamag-anak ayon sa laman. Ano daw ang isa sa pinakamatinding pagnanais ng puso ni Apostle Paul na kaya niyang kung pwede lang ipagpalit yung sarili niya sa kanila, yung kaligtasan ng kanyang mga kababayan. At alam naman natin, si Apostle Paul din na nagsasabi, ang kaligtasan na ito ay pagkilos ng Diyos sa bawat tao. So sa pangkalahatan, ang bansang Israel lumayo at ayaw nila kay Kristo, kaya ganun ang kanyang damdamin. Ang pinag-uusapan, yung walang hanggang patutunguhan ng bawat kababayan niya. Kaya ganun na lang ibinigay ni Apostle Paul yung kanyang lakas kung kailan gagamitin siya ng Diyos para ipakilala ang Panginoong Jesucristo sa iba't ibang dako. Wala pang age of internet, wala pang mabilis na pagbabiyahe, pero sabi doon sa mga apostles, they turned the world upside down. Binaliktad nila yung mundo, yung existing world, kumalat ang ebanghelyo at napakaraming mga tao naging Kristiyano sa gitna ng matinding pagsubok. So kaya hindi pwedeng gamitin argument na hindi pinag-uusapan ng bawat tao. Dahil ang kaligtasan hindi bansa. Ang kaligtasan, bawat tao. At natatandaan nyo, sa pinag-aralan natin sa Revelation, sa lahat ng lahi, sa lahat ng lipi, magliligtas ang Panginoon at ginagawa nga niya yan. Kaya mahalaga yung ganong kaisipan. Kasi nga, ayaw tanggapin ng karamihan na ang pagpili ng Diyos bawat individual. At isa pang malaking bagay dyan, yung sinabi niya sa Romans 9:6, ikalawang bahagi, for not all who are descended from Israel belong to Israel. Hindi lahat ng kasama sa bansang Israel ay talagang kasama sa bayan ng Diyos, yung tinuturing niyang spiritual Israel. Sino yun? Eh di yung sumampalataya sa Diyos, kagaya ni Abraham na sumampalataya sa Panginoon at pinawalang sala. Di ba? So, ibig sabihin, even the physical Israel now, hindi ibig sabihin sila ay lahat na kumikilala sa Mesiyas. Meron ngang mga, di ba, nababalitaan nyo, may mga Hudyo, kahit sa panahon natin, na nakikita nila yung una palang pagdating ng Panginoong Jesucristo ay totoong siya ang tagapagligtas. Kasi yung iba, naghihintay pa sila ng pagdating ng Mesiyas nila. Di ba? So, binubuksan ng Diyos ang kaisipan ng marami kahit sa panahon natin. At marahil isa sa mga pinakakilalang statement sa Romans chapter 9, verses 15 and 16, yung pagsasabi ng Diyos kung kanino siya maaawa. Tingnan niyo ang statement ton. I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. So then, it depends not on human will or exertion, but on God who has mercy. Sa Filipino, sapagkat sinasabi niya kay Moises, ako'y maaawa sa aking kinaawaan at ako'y mahahabag sa aking kinahahabagan, kaya nga, hindi sa may ibig, ni hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naaawa. Napakaganda nun. Bakit? Ang lahat ng desisyon sa Diyos. Kung kinaawaan tayo ng Diyos, salamat Panginoon. Hindi dahil karapat-dapat tayo. Alam natin yan. At maliwanag din, kahit anong gusto mo, kahit ibigin mo, kahit ikaw pa yung pinakamagaling, hindi daw yun sa may ibig o sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naaawa.
nasa Diyos pa rin. Pero ang magandang pangako ng Diyos, sino mang lumalapit sa Kanya, hindi niya itataboy. Kaya walang pwedeng magsabi, gustong-gusto ko sa Diyos, ayaw naman sa akin ng Diyos. Hindi totoo yun. The mere fact, nagkaroon ka sa puso o isip ng pagnanais lumapit sa Diyos, pagkilos na ng Diyos yun. At lulubusin niya yun. Yung iba lang kasi, mapagpanggap. Parang mukhang dedikadong-dedikado, di ba? Tapos later on, biglang mas malaki pa ng buhay nila, wala na sa Diyos. Ayaw na eh. Ano nangyari? Baka napasama lang. Para pinag-aaralan nga namin nung Bible study na ang daming tao sama-sama lang sa simula. Excited. Di ba ningas ko gon? Ang dami. Sinasabi din ng asawa ko yan. Nung first time niya na kinikilo siya ng Diyos, marami siya. Kasama sa mga kamag-anak na pumupunta. Hanggang paunti siya na lang ang natira. At alam nyo rin yan. Di ba? Minsan, excited yung mga tao. Pero, panalangin natin, patuloy kumilos ang Diyos sa buhay nila. Ang awa ng Diyos, ang magpapabago sa kalooban ng tao para makita niya, mabuksan ang isip niya at makita niyang, kayo pala ang kailangan ko, Panginoon. Hindi ko pala kaya sa sarili ko. Kaya, babalik ang papuri sa Diyos. Nakita nyo, kaya napakaganda na pinag-aaralan talaga ang salita ng Diyos at lumalalim tayo dahil ito mismo ang plano ng Diyos na matutuhan natin. Tingnan nyo po yung isang talata sa Romans 11:7. Israel failed to obtain what it was seeking, the elect obtained it, but the rest were hardened. Hindi nasumpungan ng bansang Israel yung kanyang hinahanap. Pero yung mga hinirang ng Diyos, sila ang nakasumpong, ang karamihan ay pinatigas ang kanilang puso. May separasyon na ginawa ang Diyos. And this is the theme of Romans chapter 9. Sa Diyos nagmumula ang lahat. Kaya tama, pag bumalik dun sa una nating tinalakay in verse 11, na hindi pa pinapanganak si Jacob at si Esau, pinili na sila ng Diyos, nasa Panginoon. Kaya huwag magagalit, huwag magtatampo sa Diyos. Di ba kasi yung iba, ang unang attitude, bakit naman niya minamahal si Jacob? Bakit hindi si Esau? Di ba sagot nga ni Apostle Paul, parang yung magpapalayok, pwede bang questionan nung kanyang ginagawang palayok? Sino tayo para gawin yon? Kaya nakakatulong na mataas ang pagkakilala natin sa Diyos at gano'n na lang natin makikitang tama pala ginagawa ng Diyos kahit hindi natin maintindihan. Kung hindi rin tayo makakasama doon. Di ba? Masarap maunawaan ang ganyang katotohanan. Another powerful statement patungkol sa walang kondisyon na pagpili ng Diyos o pagirang ng Diyos, Ephesians chapter 1, verses 3 hanggang 6. Napakasarap pagbulay-bulay ng mga talatang ito. Ephesians 1, 3-6. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Tandaan nyo, sa bawat Kristiyano, lahat ng pagpapala ng Diyos nasa atin dahil sa Panginoong Jesucristo, hindi dahil deserve natin. At sabi sa verse 4, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago itatag ang sanlibutan, upang tayo maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Napakalinaw din. Wala pang ginawa ang Diyos, meron na siyang plano na pipiliin niya ang mga taong ito, kasama tayo doon, para sa Kanya. Para daw maging banal at walang dungis. Okay? Sabi sa 5, na tayo itinalaga niya ng una pa sa pagkukupkup na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang Kanya, ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban, sa ikapupuri ng kalwalatian ng Kanyang biyaya. Kung sa Diyos lahat nagmula, sino tayo para tumutol? Kaya nga niya pinadala yung kaisa-isa niyang anak dahil walang ibang pwedeng maging tagapagligtas. So, plano na ito ng Trinity from the very beginning. Sa simula pa lang, bago pa likain ang lahat. Now, may mga tao magsasabi, ang sinasabing mga pinili daw dito, hindi naman yung mga tao, si Kristo. Kailangan nilang gumawa ng counter-argument na si Kristo ang pinili ng Diyos na tagapagligtas
At kailangan mong sumampalataya kay Kristo para mapasama ka dun. Kailangan lagyan ng twist talaga, Pero kahit basahin mo, napakalinaw na eh. Kaya nga dun sa Ephesians 1:11, na itinalaga ng una pa ayon sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa kanyang pasya at kalooban. Napaka-liwanag, di ba? Itinalaga tayo ng Diyos noon pa dahil siya ang nagpasya. Siya ang gumusto. At yun ang natural meaning nung pinag-aaralan natin in verse number 4, pinili ng Diyos sa maraming tao, sa lahat ng sangkatauhan, ang mga itutubusin niya. At nung dumating ang Panginoon, para sa kanila, ibibigay niya ang kanyang buhay. Remember, sabi ko nga sa inyo, isa sa mga favorite verses ko yung Matthew 1:21, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Bago pa siya ipanganak, inihula na daang taon na ang ipapangalan sa kanya ay Jesus, sapagat siya ang magliligtas sa kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. May bayan na siya. Salamat sa Panginoon, sa kanyang napakabuting plano. Kaya itong pinag-aaralan natin, nakapagpapalalim ng ating pasasalamat, pagpupuri, at pananampalataya sa Diyos. Kapag nakita natin ang Diyos na nagsimula, siya ang nagpatuloy, at siya ang lulubos ng lahat ng ito. At dito papasok ang marahil isa sa pinakamahalagang text na pwede nating tingnan sa Romans. Romans chapter 8, verses 28 to 33. Romans 8:28 to 33. Napakagandang talata. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ang gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila, ng mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Kaya pala may confidence tayo sa Diyos na pwede niyang gawin ang lahat para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Kasi pinlano niya na lahat eh. Walang pwedeng pumigil. Sa 29, sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa, ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Tingnan niya. Even yung term na nakilala niya, those whom he foreknew, nakilala niya nung simula pa, hindi lang basta kilala ko sila. Minahal niya sila. Pinag-alaya niya ng pag-ibig o atensyon. Kaya sabi doon, 30, at yaong mga itinalaga niya ay kanya namang tinawag at ang mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap at ang mga itinuring na ganap ay niluwalhati din naman niya. Madalas sinatawag ito as a golden chain of redemption. Hindi mapapatid yung ginawa ng Diyos. Pinasimulan niya sa walang hanggan, tatawag siya sa panahon at lulubusin niya hanggang makasama natin siya. Kaya nga, ganun na lang pagpupuri ni Apostle 31. Ano nga ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Kahit iwan ka ng lahat o kahit na hindi maganda ang kalagayan ng marami, alam mo, yung nagaganap sa ating mundo ngayon, di lang sa bansa natin, sa buong mundo, pag ang Diyos ang kakampi natin, sinong lalaban sa atin? Siya ang pinakamasarap kakampi. Pero gaya nga Bible study namin kahapon, kapag ang Diyos naman ang iyong kalaban, wala kang magagawa. Pag mabigat ang kamay ng Diyos, kagaya ng sa bansang Israel, in the book of Judges, sa pagsuway nila sa Diyos, sa paglayo nila sa Diyos, napakabigat ng kamay ng Diyos. Kahit anong gawin nila, hindi magtagumpay. Huwag mo nang asahan. Di ba? Ang Diyos ang pinakamahalaga. Kaya nga sabi sa 32, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Kung ginawa niya ng pinakadakila sa lahat at yun yung pagkakaloob ng kanyang anak, lahat ba ng iba pang mga bagay hindi pa kayang gawin ng Diyos? Siguradong kayang-kaya ng Diyos yan. Nung ibinigay niya ang kanyang anak, kasama na lahat doon ng pagpapala ng Diyos. At sabi sa 33, sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga pinili ng Diyos? Ang Diyos ang siyang umaaring ganap. Ang ganda ng pagkakalatag ni Apostle Paul sa mga talatang ito sa
Romans chapter 8, 28 to 33. Dahil binabalik niya sa tunay na pinagsimulan ng lahat, ang Diyos. Kahit hindi pa natin siya iniisip, kahit hindi pa natin pinaplano na lumapit sa Kanya, ang Diyos na ang nagtalaga sa kapanahunan at pinadala niya ang Kanyang anak at sa panahon, tatawagin niya tayo sa kaligtasan. Paano kang hindi magpapatuloy kung ganun kabuti ang iyong Diyos? Paano ka naman hindi magpapasalamat sa Kanya at ilalaan mo lahat ng meron sa'yo? Sa Kanya galing lahat yun eh. Ang mga nakakalimot niyan, mas madaling lumayo. At isipin nila, kasi may bahagi sila sa kanilang kaligtasan o pagpapatuloy. Hindi pwede. Wala nang mas lilinaw pa sa mga talatang ito. Hindi pwedeng mabali ang salita ng Panginoon. Kaya nga, kung pinag-uusapan natin ang makapangyarihang pagtawag ng Diyos, ibig sabihin, yung tatawagin niya, una niya ng pinlano na iligtas, at dahil hindi lahat ng tao ay naliligtas, hindi sila kasama doon sa kanyang pinag-alayan ng kanyang buhay. Salamat sa Panginoon. So, sa mga tatanggi pa rin at magsasabing, pero hindi ba dapat gumagawa ka rin para maligtas? Ano bang sabi ng Biblia? Di ba napakalinaw? Romans 8:28, we hold that one is justified by faith apart from works of the law. Pinahahawakan namin na ang tao ay pinawawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya, hiwalay sa gawa ng kautusan. At yan din ang binabagit sa chapter 5, verse number 1 of Romans. So, para sa Diyos, maliwanag Hindi yung gawa natin ang magliligtas o pwedeng magdagdag man lang ng pabor. Di ba? Gusto natin magkaroon ng pabor sa Diyos. Walang kinalaman yung gawa natin. Yung gawa ng Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos. Kaya pag tayo daw nangangaral, huwag tayong mawala ng loob o huwag tayong panghinaan ng loob. Lalo na kung ang totoong pinapangaral natin ay yung puro at dalisay na salita ng Diyos, yung Ebanghelyo. Merong hindi makikinig pero may makikinig. At malay mo, kahit yung hindi nakinig nung una, kilusin ng Diyos later on in time. Tsaka, ipaunawa ng Diyos. Siguro, naranasan niyo rin yan. Yung una, tinatanggihan niyo yung mga nagtuturo, di ba? Alam na alam yan. O ito nga na si Cesar before, yung kanyang karanasan, di ba? Pero nung dumating yung panahon ng Diyos, tsaka naging malinaw at lahat tayo may ganun. Sa matagal na panahon, binabaliwala natin ang Diyos hanggang kumilo siya sa makapangyarihang paraan. Sa Kanya nang galing yun. Hindi dahil sa naging mabait ka o nagpakabuti ka o nag-aral na kasi ka ng Bible ngayon, seryoso na ako ngayon. Hindi Sa Diyos ang lahat ng papuri. Tingnan nyo yung 1 Corinthians 1:23. Sabi ni Paul in 1 Corinthians 1:23 and 24, we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and folly to Gentiles. Sino ba naman ang maniniwala na yung tinuring na kriminal ipinako sa krus, siya ang tagapagligtas? Para sa marami, mahina siya Kaya siya napako. Hindi man lang siya yung inaasahan naming malakas at makapangyarihang magliligtas sa bahay namin. Pero hindi Sabi niya, but to those who are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and wisdom of God. Kaya pala, dito nyo makikita ang litmus test, ang makikita nyong pinakapagsubok sa tao, sino si Kristo. Pag-usapan nyo na lahat ng bagay, maraming tao makikipagkwentuhan yan. Pero once banggitin mo si Kristo, malalaman mo ang reaksyon ng tao. Sa mga napapahamak, wala siyang kwenta. In fact, mag-ingat tayo mga kapatid. Maraming pinapanood ang mga tao ngayon na ang napakaraming masasamang salita, ginagamit ang pangalan ng Panginoong Jesucristo at ng Diyos. Papanoorin niyo yung ganon? Kahit gano'n pa kaganda yan, huwag niyong tangkilikin. Paglapastangan sa Panginoon natin yan
At wag nawang marinig sa mga Kristiyano na tayo mismo, ginagamit natin yung pangalan ng Panginoon. Walang katuturan. Nadulas ka lang o ano. Ay, Diyos ko. Hindi siya ganun kahalaga. Sabi nga ng isang nag-evangelist, sabi niya, paano kung pangalan ng nanay mo ginamit sa walang katuturan? Wala lang sa'yo. Masasaktan ka eh. So sa marami, walang kwenta ang Panginoon. Pero, sa mga kinilos ng Diyos, siya daw ang kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos, nagiging pinakamahalaga siya. Wala siyang katulad. At yun ang challenge ko sa bawat isa sa atin. Lalo na kung tumatagal na tayo bilang Kristiyano, dapat lumalalim din ang pagkilala natin sa Panginoon at appreciation natin sino siya. Mas nakikita natin ang kanyang kamanghamanghang mga katangian. Mas gusto nating ipakilala siya sa iba. Hindi na tayo mahihiya. Bakit? Siya nga ang pinakadakila sa lahat, tapos ikakahiya mo siya. Wag. Huwag tayo maging makasarili. At ganito yan ang nangyayari eh. Pag tayo, ang tingin natin sa sarili natin, hindi ko to kayang gawin, laman ang kumikilos niyan. At gagamitin ng kaaway para tayo patigilin. Huwag mong sabihin sa iba. Kaya maraming Kristiyano takot. Ang iniisip nila, reputasyon nila eh. Hindi po. Ang kailangan, makilala nila ang tagapagligtas. Bakit? Mapapahamak sila sa walang hanggan. Tapos, reputasyon pa natin, isipin natin. Kailangan natin magsimula, mga kapatid. Manalangin, alamin ang mga talata sa Biblia at hingin, Panginoon, gamitin niyo po kami para ibahagi sa marami pang napapahamak. Pwedeng katrabaho mo yan, matagal mo ng kaibigan, kasama mo sa bahay. Sino ba yun? Sigurado, gagabayan tayo ng Diyos. Kasi hindi rin makakarating sa atin yun kung hindi ginamit ng Panginoon yung kanyang anak na nagbahagi sa atin ng salita ng Diyos. Now it's our turn, mga kapatid. Dapat lumagpas na tayo dun sa point na iisipin natin yung sasabihin ng iba. Ang pinakamalaga, ano ang iisipin sa atin ng Diyos? Tandaan nyo, ang Panginoon din na nagsabi, sa mga nagkakahiya sa Kanya, sa mga tao, ikakahiya din niya tayo sa harap ng Ama. Ano ibig sabihin? Baka hindi mo siya totoong kilala. Kaya ayaw mo siyang ipakilala sa iba. Lumalalim tayo sa pagkamangha at pagkakilala sa Panginoon. Sana, challenge tayo ng Panginoon. And again, kung babalikan natin yung Romans 8:30, at yung mga itinalaga niya ay kanya namang tinawag at ang mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap at ang mga itinuring na ganap ay niliwalhati din naman niya. Sabi ko nga, di ba? Sa panahon, tumatawag ang Diyos at sa tamang panahon yun, bubuksan niya ang isip natin. Pero nabubuhay pa tayo dito eh. Bakit ang sequence, makikita nyo, niluwalhati na niya? Glorified. Bakit past tense? Wala pa naman tayo sa langit. Ano paliwanag doon? Pagiging sigurado. Ang Diyos ang gumawa eh. Sa paningin ng Diyos, tapos na yan. It's a done deal. Wala nang pwedeng pumutol sa plano ng Diyos. Palagay mo ba, ginawa kang anak ng Diyos? Alam mong namatay si Kristo, nabuhay siya muli para sa'yo. Hindi ka niya gagabayan sa buhay mo? Hahayaan ka niyang madapa? Tapos lalayo ka sa kanya? Hindi eh. Lulubusin ng Diyos. Di ba sa Philippians nga binabanggit, He who began a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Siya na kumilos sa'yo, sisiguraduhin niya hanggang sa pagbalik ng Panginoong Jesucristo, kunin niya tayo, magpapatuloy ka. Kaya yung mga nagsimula at hindi nagpatuloy, meron din ganyan sa Bible eh. Baka naman na gaya-gaya lang. Simula lang dahil na raise up yung kanilang emotion. Pero yung mga nagsimula at bagamat nahihirapan, bumabagsak, itinatayo ng Diyos, remember, the steps of a good man are ordered by the Lord, and He delights in His way. Though he fall, he will not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with His hand. Kung tayo ay ginagabayan ng Diyos, bagamat bumagsak tayo, iaahon muli tayo ng Diyos hanggang makatapos tayo ng takbuhin. At gugustuhin mo makatapos. Hindi ikaw yung taong, suko na ako, ayoko na sa Panginoon, lalayo na lang ako. Yung mga nagsabing ganon, maraming ganyan, magagaling pang mga aralin, nagpalabas pa ng mga aklat patungkol sa Kristyanismo eh. Tapos later, matagpuan mo, tumalikod sa pananampalataya. Totoo kaya? Nakilala nila ang Diyos. Or, pwede rin naman,
Dumadaan sila sa mahirap na period, pero ibabalik sila ng Panginoon. Parang si Samson. Bagamat talagang ginamit siya ng Diyos, lumiko din siya eh. Nagtiwala sa sarili hanggang ibagsak siya ng Panginoon. Kahuli-huli, bumalik pa rin siya sa Panginoon. Kasama siya sa Heroes of Faith, Hebrews 11. May mga ganon. Sa katapos-tapusan, ibabalik at sisiguraduhin ng Diyos sa akin siya. Diba? Kaya nga may kwento eh. Si Satan daw nag-aakusa, parang kagaya kay Job. O, tingnan mo yan. Yan ba yung anak ng Diyos? Bakit hindi na nagpapatuloy? Sagot lang ng Panginoon, tinubos ko sila. Akin sila. Hindi mo sila magagalaw. Protektado ng Diyos. Kaya nung sinabi ng Panginoon sa Gospel of John, I and my Father are one. Tapos, tayo nasa kamay ng Ama. Nasa kamay tayo ng Panginoong Jesucristo. Walang pwedeng umagaw sa atin sa Kanya. Sigurado yun. Yun ang security of the believer. Later on, makikita natin yan sa pinakahuling pag-aaral natin sa paksang ito. Pero, even in the Old Testament, makikita natin, ang Diyos kumikilos sa tao para siya ang pumili at magpatuloy. Genesis 18:19. Anong sabi sa Genesis 18:19 patungkol kay Abraham? Sabi doon, I have chosen him, literally known yan eh. I have chosen him, si Abraham, that he may command his children to keep the way of the Lord. Pinili ko siya para utusan niya kanyang mga anak. Ang Diyos ang pumili sa kanya. Sino ba naman si Abraham? Mananamba ng Diyos-Diyosan. Pero tinawag siya ng Diyos. Patungkol kay Jeremiah 1:5, before I formed you in the womb, I knew you, and before you were born, I consecrated you, I appointed you a prophet to the nations. Bago ka pa, nilalang sa tiyan ng iyong nanay. Bago pa sa tiyan ng nanay. Kinilala na kita, minahal na kita, at ginawa na kitang para sa akin. Old Testament yan pero pareho rin ang pagkilos ng Diyos. Amos 3:2, patungkol sa bansang Israel. You only have I known of all the families of the earth. Ikaw lamang ang aking kinilala sa lahat ng mga pamilya sa sanlibutan. Alam nga namang, hindi kilala ng Diyos ang lahat ng pamilya sa mundo. Siya nakakaalam ng lahat. Hindi Kaya yung pagdating sa araw ng paghatol, sabi ng mga tao, dami namin ginawa para sa inyo. Sabi ng Panginoon, depart from me. I never knew you. Ibig sabihin, hindi ko kayo pinili. Hindi ko kayo minahal. Lumayo kayo sa akin kahit ano pang ginawa nyo. Hindi tatanggapin ng Diyos. Nakita nyo, gaano kahalaga to? Kaya pag naunawaan natin to, talaga naman kagaya ni Apostle Paul, mapapagpuri tayo sa Diyos, mapapamangha tayo dahil salamat Panginoon. At parang bansang Israel, walang anumang dahilan para piliin sila ng Diyos. Pwede din natin i-relate sa atin. Deuteronomy 7:7-8. Maliwanag Deuteronomy 7:7-8. It was not because you were more in number than in any other people that the Lord set His love on you and chose you, but it is because the Lord loves you. Yun lang ang paliwanag. Hindi dahil mas marami kayo o mas malakas kayo kaya ko kayo pinili, pero minahal ko kayo. At ganun din sa atin. Sa dami ba naman ng ating kahinaan at kasalanan, sasabihin natin, pipiliin tayo ng Diyos kasi mahal niya tayo, so special tayo. Hindi Siya lang ang gumawa nun. Siya lang ang nagplano nun. Kamanga-manga ang Diyos natin. Sana, ang mga pag-aaral na ito, lalong paglalimin yung ating pananampalataya sa ating Diyos, makilala natin siyang lubos, at lalo tayo na gamitin ng Panginoon para ipakilala siya sa mas marami. Sana po, naging makabuluhan ang ating pag-aaral, lalo na po, since pinag-aaralan natin yung unconditional election of God. Ang walang kondisyong paghirang ng Diyos.